Guys, nakikita nyo ba yan, sushi na yan or maki? Sabi nila masarap daw yan, pero para sa akin, sakto lang. Iba kasi panlasa ko sa mga ganyan. Siyempre, hindi naman tayo lumaki sa yaman. Minsan lang tayo makakita yan, tsaka makatikim. Lalo pag may okasyon lang. May naaalala lang ako sa bagay na yan o sa pagkain na yan. Christmas party namin nun sa opisina. At syempre, mga kainan yan sa restaurant. Masasarap, parang ganyan. Iyan na iyan yun. Yang wasabi na yan, imposible isa sa inyo ang hindi na biktima niyang wasabi na yan, guys. Yun nga, nag-celebrate na ng Christmas party. And then, yung mga boss, yung mga kasama ko, nagsikainan, kumukuha na sila ng mga pagkain, kung ano-ano, sa dami ng mga pagkain na pwede pagpilian, kahit ano, pwedeng kainin. Pero syempre, dapat maubos mo yun, diba? Kasi sa pagkakaalam ko, may charge yata pag hindi mo naubos. Kaya kung ano lang yung kaya ko, yun lang yung kinuha ko. Pero pabalik-balik lang. Sarap naman kasi, guys. Kumuha ko ng mga pagkain na hindi ko pa nakakain sa buong buhay ko. May karne, may pasta, may tinapay, at iba pa. At yun nga, kumuha ko ng maki at sushi. Tapos, nilagyan ko yun ng mga wasabi. Nakikita ko kasi dun sa boss ko, nilalagyan niya ng mga wasabi. Sabi ko, ano kaya yung green na yun? Parang kakaiba yun, parang ang sarap-sarap nun. Tapos nakikita ko sila ng mga nagcha-chopstick pa, mga ganong ginagawa nila. Kaya naisip ko gayahin para hindi tayo magmukhang inosente, guys. Kasi yung mga kalapit ko, naggagayahan din sila. Kumukuha rin sila ng mga chopstick, kung ano-anong kinakain nila. Meron nga yung mga baka, yun yung masarap, yung mga baka na talagang laman lang kinukuha nila. Steak yata ang tawag dun, guys. Napakasarap nun. Yun, unang-una, nakita ko yung boss ko. Nagmamatsyag ako, nakikita ko. Kumakain sila nung maki. Parang wala lang. Talagang sabi ko, sarap siguro nung kasi sarap na sarap yung boss ko eh. Tsaka yung mga kasama ko sa opisina, sarap na sarap sila. Ako naman na inosente, dinamihan ko yung kulay green, yung wasabi. Grabe. Sabi ko, minsan lang to, kaya dadamihan ko na. Talagang sabi ko, matitikman ko na rin to kasi sarap na sarap sila eh. Dinamihan ko bawat bilog, bawat maki and sushi. Sagapak na sagapak, tinabunan ko na yata. Halos tabunan na siya ng green, ng wasabi. Yun, nakita ko yung boss ko, sumubo ng sushi. Talagang sarap na sarap siya. Sabi ko, magaya nga. Nag-chopstick pa ako, pero hindi talaga ako marunong mag-chopstick eh. Talagang wala akong kaalam-alam sa mga ganyan eh. Siyempre, sa amin, sa bahay, nagkakamay lang naman tayo, di ba? Yun na nga, nakita ko, nag-chopstick sila oh. Hindi sabi ko, chopstick kayo, mag-chopstick din ako. Sinubo ko na oh. Pag subo kong gano'n, sabi ko, ba't ganito yung lasa? Kakaiba, naku po, sabi ko, patay tayo dyan. Yung kalapit ko nagtataka, bakit ganun yung itsura ko? Eh samantalang sila, sarap na sarap sila. Grabe yung anghang, iba, nakakaubo. Kaya yung tropa ko, nakalapit ko, tinanong ko, sabi ko, pre, nasan ba yung CR dito? Sabi niya, bakit ka naghahanap ng CR? Eh, hindi ka pa nga tapos kumain. Tapos yun, tinuro ko yung nasa bibig ko. Yun nga, yung sushi na may maraming wasabi. Grabe, mabibiktima ka talaga eh. Para kasing ang sarap, pero bang anghang pala. Pero sa tingin ko, depende lang yan sa mga kumakain nito. Depende sa tao. Kaya dapat kinikilala muna natin o tinitikman natin muna paunti-unti yung pagkain bago natin siya makilala. Tapos marirealize natin na, ay, masarap pala to. Pero dapat, tama lang yung lagay ng wasabi. Pagpunta ko ng CR, dali-dali ko niluwa yung sushi. Tapos nagilamos ng konti, tapos bumalik ako sa lamesa. Sa pila pala. Siyempre, pagkatapos natin kumain, naghahanap tayo ng matamis. Pwede din tayo kumuha ng mga cakes, meron din mga ice cream. Minsan nga nakakita ako ng yogurt na parang ice cream. Yun, binanatan ko ng binanatan. Ang sarap eh, grabe. Tapos yung mga ice cream dun, one to sawa yun. Pag nabitin ka, pwede ka pa ulit pumila. Kaya sabi ko, kakataon talaga to. Talagang ginarabihan ko yung kain ko, pati mga drinks, lahat, uminom ako. Talagang hindi ko pinapalampas. Pero guys, konti-konti lang naman para syempre yung tiyan mo, marami ka pang mailalaman. Naghanda yata ako sa araw na yun. Biyernes kasi yung party. Huwebes pa lang, sinabihan na kami na mag-a-unli buffet daw kami. Dumating na nga yung party, Biyernes na. Sabi ko doon sa tropa ko, pare, konti lang kainin natin ngayong tanghalian na para mamaya makakapag-load tayo na marami. Eh, pares pala kami nang iniisip. Kaya yun, nag-yosi na lang kami after namin kumain ng half price lang. Sabi ko, pare, yung half price na yan, sagad na yan, kaya na natin paabutin. Alas 7 yan, kasi yun yung time ng kainan talaga nung Christmas party namin.
Pero alam mo yun, kahit ang dami mo na nakain, ang dami mo na nga nainom, natikman, na iba't ibang pagkain, na iba't ibang putahe, na mga ice cream, matatamis, lahat na. Pag nakikita mo yung mga pagkain na nakalatag, tapos curious ka kung anong lasa, mapapakuha ka talaga eh. Hindi mo mapipigilan yung sarili mo. Tapos makikita mo yung mga boss mo, yung mga kasama mo sa trabaho, nagiinuman sila. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi rin tayo makakainom. Kahit busog ka na, minom ka pa rin. Sabi nga nila, pampatunaw daw yan. Sige nga, tingnan nga natin kung pampatunaw talaga yan. Magaling ang panunawan eh. Talagang nakakatunaw pala talaga yung beer na yun. Tsaka minsanan lang yan eh. Dapat talaga susulitin mo yan. Tama lang siguro na kumain tayo ng masarap. Lalo na't napagod tayo sa buong taon na pagtatrabaho natin, di ba? Kung pwede nga lang magbalot, nako, magbabalot talaga ako. Siguro reward na lang natin yan sa sarili natin. At yun nga, natapos na kami kumain, natapos na mag-inom, nagkaayaan na rin umuwi sa kanilang mga bahay. Masaya yung experience na yon. Christmas party, may kainan, may bigayan ng pera, etc. At kung ano-ano pa. Sana sa pagdating ng bagong taon, maging masaya at maging masagana tayo lahat, guys. Basta sipagan lang natin, lagi tayong manalig sa Diyos. Yun lang, guys. Thank you. Hanggang sa susunod na vlog.